nung nasanay na sila sa na ginagawa ko yun, hindi na hinahayaan na lang nila ako. Pero ngayon huminto na ako kasi baka mamaya, ah, siyempre mamaya, baka kung ano na maano sila maano ba yun, magsawa sila sa akin, hindi nila maunawaan yung mga kinakanta ko. Pero minsan nagha-humming ako, sa isip ko alam ko yung lyrics, yun ang mga ginagawa ko. Kasi siyempre may mga naintindihan naman ni Lord, 'di ba? Kasi mahirap na din naman kung anong impression ng tao sa atin, 'di ba? Ayoko naman ng gano'n na sabihin na, "Hala, na ano na 'yan siya." 'No? So, minsan, ah, ivo-voice out ko. Minsan nga, pagkatapos ko ng work mga kaibigan, ang haba 'no, ang work ko is 11 and then natapos ako ng 9. Tapos hindi ko alam may tao pala sa likod, tapos sa hagdan nagkumanta ako ng For You Alone. Ang lakas nun kasi sabi ko, walang tao, so kinanta ko yun, For You Alone. Tapos hindi ko alam yung sa likod, may tao pala, tawa siya ng tawa, sabi niya, akala daw niya, "Hay, napagod ako," gano'n daw ang sabihin ko, pero iba 'yun, nagkanta ako kaya natawa siya, natuwa siya, sabi niya, akala niya napagod daw. "Ah, ah, iskalita ka na tumuta," sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Hindi, kumakanta ako." Sabi nagtawa ng tawa siya at, siguro natuwa siya do'n kasi akala niya siyempre overnight ako, nag-work tapos 9 o'clock ako natapos. Ang mostly talaga yung iba, yukata na o, tapos na ako sa trabaho, napagod, 'di ba gano'n? Pero sa akin kumakanta ako na, For You Alone, deserve all glory, yun yung kinanta ko. 'Di natawa siya, gano'n sa likod, sabi ko, "Hay!" Nabigla ako. Sa Dari sabi ko, "Sino ka na?" Akala ko sino na, sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, akala ko napagod ang sasabihin, yun pala kumakanta. Tawa siya ng tawa, yun nagtatawanan kaming dalawa, so ang saya, 'di ba? So yun mga kaibigan, ang ise-share ko yung pagpuri na kung paano natin pupurihin ang Diyos. Dapat pupurihin natin ang Diyos na from our heart mga kaibigan, at kung gaya ng sabi ko na 'pag nagpuri tayo sa Panginoon, alam natin kung ano yung binigkas natin na from our heart. Hindi yung kasi ako minsan noon nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, siyempre yung nagdasal ako hanggang bibig lang, Hail Mary full of grace, the Lord is with thee, the Lord is with, ganun, 'di ba? Yung rosary. Tapos babasa, wala sa isip at saka sa puso, kaya hindi pala masyadong ipik 'yon. At lalo na at ang pangalan, 'di ba kasi importante ang pangalan sa Panginoon. So nung nalaman ko na paano ang epektibo ng pagpuri, na mafi-feel mo talaga siya from our heart, dapat alam natin yung binibigkas natin at alam natin yung dinamdam talaga natin mula sa puso, at yung pag-iisip natin is focus talaga sa Panginoon, walang ibang iniisip. Yun yung pagpuri mga kaibigan, sinabi dito ah make a joyful noise unto God all ye lands. Yung pag kumanta tayo mga kaibigan, kanta talaga natin yung para kay Lord, hindi sa ibang, kagaya nung pag kumakanta tayo sa ibang tao, yung kanta natin worldly song, 'di ba? Minsan pag love song, kung saan tayo na-inlove sa tao, nafi-feel natin yung parang presence din ng tao, 'di ba? So gano'n ang example 'yan mga kaibigan. So kung sa Panginoon din ay gano'n, dapat yung love natin sa Panginoon ivo-voice out natin, ibigay natin. Yun po yung mga kaibigan. Hi, Chana Carla. I give you a jacket. Renny Balgona. Marami akong bagong mga bagong bisita. Thank you so much for coming po. And then, sinabi ni King David na purihin ninyo, sasambahin ninyo, aawitan ninyo ang pangalan, pagsiawitan sa iyong pangalan. So ibig sabihin sa pangalan ng Diyos ating pupurihin. Dito sa verse 4. At sinabi dito come and see the works of God. He is terrible in His doing toward the children of man. Ito ang mas gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan, kasi isa po yan mga kaibigan, isa po yan sa gusto kong makita ninyo kung paano ako
binago ng Diyos, mga kaibigan. Na sinabi dito, "Come and see the works of God. He is terrible in His doing toward the children of men." Isa na ako, mga kaibigan, yan ang gusto ko talaga, palagi ko talagang inaano na pinagmalaki ang Panginoon noon, 'no, kahit ngayon. Lalo na nung bago ako, na talagang bago kong nakilala ang Panginoon, nagiging talagang ang saya-saya ko, gusto ko palaging topic si Lord. Talagang parang lagi ko siyang inaano, eh. Yung iba hindi sila maka-relate kasi nga siyempre sa Katolik, 'di ba, iba naman kasi ang ano. Tapos, minsan, tinutuwid ko na hindi na dapat mag-ano ng mga ibang pangalan. So, yun din, isa sa mga ayaw nila. At basta ako talagang lagi akong pinagmalaki si Lord. So, na-feel ko nga na baka sa kanila kayabangan, kasi sabi parang meron na kasi ako na ano na hindi daw ipagmayabang. So, sa akin kasi nagagalak ako, eh, gusto ko malaman talaga ng lahat ng tao na kung paano ako binago ng Diyos, dahil sa totoo lang talagang miracle sa buhay ko yon, yung paano ko na-encounter ang Panginoon sa buhay ko. At yun nga, talagang hanggang ngayon pinupuri ko, hindi talaga puwedeng hindi ko pupurihin ang Diyos, at hindi puwedeng maghinto ako sa pagsasalita ng Diyos, dahil ito ang binigay niya sa akin, eh, para malaman ninyo kung ano ang nakita ko, ano ang nalalaman ko. Kasi hindi naman puwede yung itatago ko yan sa sarili ko, 'di ba? Ito ang purpose sa'kin ni Lord kung bakit, binago niya ako nung tinawag ko siya nung sa pagkapighatian ko, dahil nga sa kasalanan ko na na yun, humingi ako ng, actually hindi pa ako humingi nun, sabi ko lang humingi lang ako ng tulong, "Tulungan mo ako Lord." Tapos yun pala sinagot niya ako. Tapos meron akong nabasa dito nga, ah, na dininig, saan ko na ba yung nabasa? Dito na lang muna tayo sa verse 16. Sabi dito, "Come and hear all ye that fear God, and I will declare what He hath done to my soul." So parang ako din yan, mga kaibigan, kung ano ang ginawa ng Diyos sa aking kaluluwa. Talagang binago niya ang kaluluwa ko, mga kaibigan. Ma-feel ko talaga na, kasi yung madali akong maano, eh, yung halimbawa 'pag, papanaigin ko yung gusto ko, yung halimbawa gusto kong uminom ng alak, tapos nandoon kaagad yung, effect na para huwag akong uminom, 'no? Lahat, wala talaga, hindi talaga puwedeng ano, hindi talaga puwedeng once na, ah, parang nakatali na tayo kay Lord, eh, 'pag once na talaga na we are children of God. Yung totoo talaga, mga kaibigan, na ako shine-share ko yung totoo, mga kaibigan. Huwag po kayong, 'wag niyo po sanang, mamasamain, dahil kaya po ako nagbabahagi, dahil ang gusto ng Panginoon ay kung ano yung natanggap ko sa kanya ay matatanggap ninyo po rin. Kahit na marami akong mga pagsubok, mga kaibigan, I never give up God, kasi ang pinagbabasihan ko, eh, kung paano niya ako binago nung una, nung paano niya ako inano yung kapighatian ko, mga kaibigan, is kung hindi ko yun sinunod, kung hindi ko yun, kung ano yung gusto na ng Diyos sa akin na gawin ko, ay tiyak wala na ako dito, mga kaibigan, hindi ako magsasalita sa Kanya. Hi din sa Max TV, Mig Love, shout out. Thank you for coming. So yun, mga kaibigan, actually God is so loving at mahal na mahal tayong lahat, hindi lang ako. Sa, yan ang isa sa pinaka-grateful ko talaga, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Talagang sobra na mas naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin kaysa pagmamahal ng tao sa akin, mga kaibigan. Kaya hindi ko pagpalit yun. Kung may nagmahal na may taong nagmahal sa akin, mas hindi ko ipagpalit ang pagmamahal ng Diyos sa akin, dahil grabe talaga, mga kaibigan. Ang pagmamahal ng Diyos, ginagamit niya yung asawa ko, dahil kung hindi niya ginamit yung asawa ko ay hiwalay na kami ng asawa ko ngayon, pero hindi, eh. Sabi niya, meron siyang sinabi na once na ang tao ay pinagkaisa niya, walang taong makapaghiwalay. Doon talagang naano ko na sobrang makapangyarihan ang Diyos, dahil pinag-isa kami ng asawa ko. May temptation na dumating, ngunit hindi niya yun talagang, hindi yun ang reason para magkahiwalay kami ng asawa ko. Talagang hindi, talagang parang tinali talaga, binind talaga kami ng asawa ko, yung ako at saka asawa ko, yung pinagbuo talaga kami. Talaga nung na-encounter ko na yung Panginoon sa akin nung 2012, meron pa rin akong problema, dahil hindi naman kaagad-agad nag-effect na
na yung galit ko sa asawa ko ay talagang nawala na, hindi. Talagang nandun pa rin yung galit ko araw-araw na parang hindi ko alam kasi ina-attack talaga ako ng kaaway ng Diyos 'no. At yun nga, yung gusto ko ng makipaghiwalay, pero nandoon na yung Panginoon, nandoon din yung kaaway niya, and then pati yung mga anak ko pinagpili ko na. Sabi ko, "Saan kayo?" Gano'n, sa papa niyo or sa ano. Tapos umiyak yung anak kong lalaki, mga kaibigan. Doon talaga na-touch yung puso ko, ginamit talaga ng Lord ang anak kong lalaki. Imagine, dalawa yung anak kong babae ha. Yung panganay, sabi niya kay mama ako kasi nga ayaw niya sa papa niya kasi 'pag, meron siyang gawin, sabi ng papa, "Huwag." Ayaw niya yung gano'n. Ako naman bahala ka, yung bang yung bang kasi siyempre 'no, babae sa babae, naunawaan ko yung anak ko, puwede kumbaga panganay siya, puwede din siyang makipag-away sa akin. Halimbawa 'pag ayaw ko, talagang ano ba yun, yung, matigas ang ulo, so hindi ko siya makontrol, kaya gusto niya ako, sa akin siya. Yung ayaw niya sa papa niya kasi control siya ng papa niya. Yung bunso sa papa. Tapos itong lalaki 'no, nasa gitna, yun ang umiyak talaga. Umiyak siya, sabi niya ayaw niya magkahiwalay ang ano. So doon talaga ako na-touch na, sabi ko, "Diyos ko Lord, tulungan mo ako, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin." Tapos, so gano, lay low 'no, lay low. So ano yung waiting for the days, pero hindi talaga nangyari yun. Ako naman kasi, ang asawa ko sabi niya, kung ang ayaw na talaga ng mama niyo sa akin, wala na daw siyang magawa. Siyempre hindi daw niya pipilitin. So, ako naman siyempre alam ko na nag-work na talaga si Lord sa buhay ko at na meron pa ring gumugulo, na gusto ko na kung maghiwalay kami ng asawa ko ay kay Lord na lang talaga ako mag-serve. Kasi nandoon na rin talaga yung nakita ko na yung pagmamahal ng Panginoon sa akin, kasi parang yun ang pipiliin ko. Pero yun na nga 'no, pipiliin ko ang Lord na sa kanya na lang ako mag-serve, ngunit hiwalay ako sa asawa ko. Nakita ko doon na ayaw ng Panginoon yun, kasi binigyan nga niya ako ng pamilya para yun nga, 'di ba, tapos, sisirain, ayaw niya nabasa ko dun, eh. Ewan ko ba ba't lumabas din yun sa Facebook ko na, kung sino yung pinagkaisa ng Diyos ay hindi puwedeng paghiwalayin ng tao. So yun at sinunod ko rin yun, at impact dun sa akin yung ano, yung anak ko na umiyak siya. Sana All TV. Hi, Malago, may PM po ako. Hi, mega love shout out. Thank you for coming. At yun 'no, mga kaibigan, na natuwa ako dahil yung anak ko, kung sino pa yung lalaking anak ko ay siya pa yung talagang umiyak. Samantala yung dalawa kong anak na babae ay parang cool lang sila, na parang okey lang sa kanila maghiwalay kami ng papa nila 'no. So, talagang mabuti na lang may anak akong lalaki na mapagmahal sa mama at papa, na ayaw niya masira yung pamilya. Sobra talaga, umiyak talaga yun, imagine, anak kong lalaki. Kaya hanggang ngayon grateful ako sa anak kong na yun. Ngayon ano na siya, 19 years old at nagtrabaho na po siya, isang fireman po siya ngayon. At talagang natuwa ako sa Panginoon na yan po, marami po siyang magandang ginawa sa buhay ko, mga kaibigan, ang Panginoon. Um Kahit na nasa nasa pagsasalita ako sa Panginoon, ang pagsubok ay talagang sunod-sunod, mga kaibigan. Financially, hindi ako na-approve sa mga binili kong mga ano ba yun, mga ano sa Pilipinas, mga kaibigan. Nag-invest ako, palpak siya. May mga sagabal nga, pero hindi ako nag-give up, mga kaibigan, kasi ang pinagbabasihan ko yung unang pagligtas sa akin ng Panginoon, niligtas niya ang aking kaluluwa. So, yang financial, okay lang naman yan, kung mawala alam ko pupunuin ni Lord yan, eh, kasi kagaya nga sa istorya ni Job, 'di ba? Kaya gustong-gusto ko ang istorya ni Job, eh, kasi related ako, eh. May mga pagsubok, kilala niya talaga ang Panginoon, hindi siya huminto. Ako din ayaw kong huminto, na kahit minsan sometimes, nanghihinayang